At babasahin ko po ng mabilis yung text sa salin ng ESV. Sabihan niyo po ako, sabi dito, Hebrews chapter 11 verses 8 to 22, by faith, Abraham obeyed when he was called to go out to a place that he was to receive as an inheritance. And he went out, not knowing where he was going. By faith, he went to live in the land of promise, as in foreign land, living in tents with Isaac and Jacob, heirs with him of the same promise. Verse 10, for he was looking forward to the city that has foundations, whose designer and builder is God. By faith, Sarah herself received power to conceive, even when she was past the age, since she considered him faithful who had promised. Therefore, from one man, and him as good as dead, were born descendants as many as the stars of heaven, and as many as an innumerable grain of sand by the seashore. These all died in faith, not having received the things promised, but having seen them and greeted them from afar, and having acknowledged that they were strangers and exiles on the earth. Verse 14, for people who speak thus make it clear that they are seeking a homeland. If they had been thinking of that land from which they had gone out, they would have had the opportunity to return. But as it is, they desire a better country, that is a heavenly one. Therefore, God is not ashamed to be called their God, for he has prepared them a city. Verse 17, by faith Abraham, when he was tested, offered Isaac, and he who had received the promises was in the act of offering up his only son, of whom it was said, through Isaac shall your offspring be named. Verse 19, he considered that God was able to raise him from the dead, from which, figuratively speaking, he did receive him back. By faith, Isaac invoked future blessings on Jacob and Esau. By faith, Jacob, when dying, blessed each of the sons of Joseph, bowing in worship over the head of his staff. By faith, Joseph, at the end of his life, made mention of the exodus of the Israelites and gave directions concerning his bones. Hebrews chapter 11, verses 8 to 22. Sa ating pong text ngayon, at sa buong chapter 11 ng Hebrews, inuulit-ulit at madalas na sinasabi yung word na by faith. At para madali nating maunawaan yung ating text at yung kabuuan mismo ng chapter 11, dapat nating maunawaan yung ibig sabihin ng faith. At yung definition niyan ay nasa verse 1 ng chapter 11. Sabi sa verse 1, now faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. Sabi sa Tagalog, ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating inaasahan. Katiyakan na mangyayari yung ating inaasahan. So kung ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari yung ating mga inaasahan, ibig sabihin ba nito, kung inaasahan ko na mamaya, pag-uwi ko sa bahay, ay may nag-aabang sa akin na 1 million at isang brand new na BMW, sigurado ako na mangyayari yon dahil meron akong pananampalataya at ito yung inaasahan ko. Pero, kung wala akong matatanggap na 1 million pesos at brand new na BMW pagdating ko sa bahay, ibig sabihin, kulang or wala akong pananampalataya. Ganyan ang paliwanag ng isang prosperity preacher or false preacher sa verse na yan. Pero bakit mali yung ganong interpretation? Napaka-importante kasi
na alam natin at tatama yung interpretation natin dun sa salitang things hope for. Things hope for. Sa salitang MBB, ang sabi ay mangyayari ang ating mga inaasahan. Nandun yung word na inaasahan. Siyempre, yung hope, yun yung hope natin, what we're hoping for. Yung word na inaasahan. At nandun din yung salitang ating. So, ating mga inaasahan. Which makes sense. Kasi kung ang kausap ng author ng Hebrews dito ay mga kapatiran kay Kristo, ibig sabihin, bilang kaisa kay Kristo, bilang isa ng pananampalataya, pare-pareho sila na umaasa at meron silang isang bagay na common, na inaasahan. From the first person na nanampalataya kay Kristo up to the last Christian na mabubuhay bago pa dumating ang Panginoong Jesus. Magkakaiba man yan sa maraming bagay. There should be one common thing that we are hoping for. At ano yon? The one common thing that we are hoping for ay yung tutuparin ng Diyos yung kanyang mga pangako. At yung ultimate na pangako na hinihintay ng bawat Kristiyano ay ang pagbabalik ng Panginoong Jesucristo at makasama siya ng habang panahon. That's the ultimate promise. At yun yung pinakahihintay. That's the ultimate thing that we are all hoping for, ng magkakasama, ng iisa. So faith is the assurance ng lahat ng tagasunod ni Kristo na siya ay babalik. Dahil dito, ano man ang mangyari sa mundo, ano man ang mangyari sa Pilipinas, sa pamilya mo, ano man ang mangyari sa buhay mo, mabubuhay tayong may pananampalataya at pag-asa sa pagbabalik ni Kristo. Yan din yung gusto ng author ng Hebrews na patuloy na ipaalala o idiin dun sa mga kanyang audience, sa mga early Christians sa panahon niya. Nababalik si Kristo, anuman yung hirap na kanilang pinagdadaanan, umasa kayo na isang araw dadating ang Panginoong Jesus. Maaring patay na kayo o maaring buhay pa kayo, pero matagalan man yon, it will come. Babalik ang Panginoong Jesus. And finally, yung message niya sa mga early Christians, finally, pagdating ng Panginoong Jesus, they will feel and experience yung full assurance that everything will be all right. That everything is going to be all right. Finally, dahil kasama na nila ang Panginoong Jesus. Hindi mo kayang pabagsakin yung pananampalataya ng isang Kristiyano na sigurado at umaasa sa pagbabalik ng Panginoong Jesus. Hindi mo kayang pabagsakin yung pananampalataya ng isang Kristiyano na umaasa na ang kailangan lang niyang premyo ay ang makasama si Kristo. Because that's the very definition of faith. And dyan ang ibig sabihin ng verse 1. Now that we've established yung proper definition ng faith, try natin ngayon itong i-connect sa ating text this morning, which is Hebrews chapter 11, verses 8 to 22. But before we dive into these verses, tandaan lang natin palagi sa pagbabasa natin ng Hebrews, alalahanin natin kung para kanino originally isinulat yung book na ito, ano? Ito ay para sa mga early Christians who are being persecuted, na pinahihirapan ng ibang mga Hudyo dahil sa kanilang pagiging mga Kristiyano. At dahil nga napapaligiran sila karamihan ng mga Hudyo, so pag sinabing Hudyo, may nareceive akong tanong nakaraan, ano ba yung Hudyo? Lagi natin sinasabi Hudyo. Pag sinabing Hudyo, ito yung mga Israelita na ang religion nila ay Judaism. So ito yung mga Hudyo. So wala silang malapitan, yung mga early Christians na
papaligiran sila ng mga Hudyo. Wala silang malapitan, wala din silang makapitan. Kasi ay maaaring yung susunod na Christian ay nasa susunod na bayan pa. Wala silang makakwentuhan na magpalakasan ng loob. Wala silang malapitan. Wala silang makapitan. Kaya itong Book of Hebrews ay para sa kanilang mga Kristiyanong nasa gitna ng pagsubok at pagtitiis dahil sa kanilang pagiging Kristiyano sa gitna ng maraming Hudyo. At anong relate nito sa chapter 11 ng Hebrews? Sinasabi dito ng author sa chapter 11 na sa panahon na wala silang makapitan at wala silang malapitan, by the way, siya mismo, yung sumulat ng Hebrews, alam niya na hindi siya pwedeng lapitan, hindi siya pwedeng kapitan ng mga kapatiran na to sa panahon na to. Dahil kahit itong sumulat ng Hebrews sa panahon na sinusulat niya ito, o binabasa ito ng mga kapatiran, ay wala siya, hindi siya nila kasama. Hebrews chapter 13 verse 19, sabi doon, higit sa lahat, hinihiling kong ipanalangin ninyo ako na makabalik agad sa inyo. So malayo siya sa kapatiran at alam niya na hindi rin manggagaling sa kanya yung lakas ng loob at yung lakas ng pananampalataya na kailangan ng mga kapatid ng mga Kristiyano na iniwan niya. At ito ay manggagaling lang kay Kristo. Kaya nga, kung wala na silang makapitan, ang sinasabi niya dito, kapit lang kay Kristo. Hold on to your faith. At dito sa chapter 11 ay gumamit siya ng mga examples ng mga tao from the Old Testament. Na tulad nila ng mga early Christians, yung mga examples na nabanggit dito, ay wala din namang ibang pinanghawakan, kundi yung kanilang pananampalataya. At dahil sa kanilang pananampalataya, ay nagtagumpay sila sa lahat ng kanilang mga pinagdadaanan. All because of their faith. By faith. Sabi nga sa verse na binasa natin. By faith. So, unahin ko pong banggitin yung verses 20 to 22. So, yung dulo na po agad, Verses 20 to 22. Pahapyawan ko lang po yung tatlong verses na to dahil mahaba po kasi yung background story nito At ayaw ko pong umabot tayo ng 2:00 ng hapon dahil may kabisig pa po mamaya. Pakasakali po, sa mga susunod na pagkakataon ay maglaan tayo ng oras para sa tatlong verses na ito. Maybe may part 2, yung preaching na ito. At pagkatapos po ng verses 20 to 22 ay magpo-focus po ako sa verses 8 to 19. Okay? So verse 20, sabi dito, by faith, Isaac invoked future blessings on Jacob and Esau. Ito yung dalawang anak ni Isaac. At according sa story from Genesis chapter 27, ayon sa kalooban ng Diyos, gumawa ng diskarte si Jacob para isipin ni Isaac na siya si Esau. Bilang panganay kasi, Esau has the birthright. Pero itong si Esau, binenta niya yung kanyang birthright kay Jacob kapalit ng ano? Kapalit ng pagkain. Specifically, kapalit ng sinabawang gulay. Dahil sa nangyari, na nilinlang siya ni Jacob at kay Jacob napunta yung blessing ng kanyang ama, nagalit itong si Esau. Sabi sa Genesis 27:41, namuhi si Esau kay Jacob sapagkat ito ang binasbasa ng kanyang ama. Kaya't ganito ang nabuo sa kanyang isipan, pagkamatay ng aking ama, at ito'y hindi na magtatagal, papatayin ko si Jacob. So yung blessing na binigay ni Isaac kay Jacob ay blessing, very crucial blessing. Kasi yung blessing na ito yung blessing na magpapatuloy yung lahi niya at magpapatuloy yung blessing ng Diyos na inimpisahan ni Yahweh kay Abraham. Paano natin nalaman yun? Kasi yung blessing ni Isaac kay Jacob ay inulit niya yung blessing ni Yahweh kay Abraham. Sabi niya, sila nawang sumumpa
or sumusumpa sa iyo ay sumpain din. Ngunit ang nagpapala sa iyo ay pagpapalain. It's the same words of blessing na sinabi ni Yahweh kay Abraham at inulit ngayon ni Isaac kay Jacob. That's a very powerful blessing. Kaya hindi matanggap ni Esau na kay Jacob napunta yung blessing na yon. And verse 21, sabi doon, by faith, Jacob, when dying, blessed each of the sons of Joseph, bowing in worship over the head of his staff. So si Joseph naman, isa siya sa 12 sons ni Jacob. Siya yung anak ni Jacob na akala niya ay namatay niya. Pero siya yung binenta ng mga kapatid niya dahil sa inggit nila kay Joseph. Sa kabila ng bigat ng kasalanan ng mga kapatid ni Joseph sa kanya na halos patayin na siya at pagkatapos ay binenta pa siya, pinagkakitaan pa siya, sa kabila ng lahat ng kasalanan na yon, ang sabi niya, nung nakita niya yung mga kapatid niya, sabi niya, what man meant for evil, God meant for good. Dahil sa pagbenta sa kanya ng kanyang mga kapatid, si Joseph ay naging second in command sa Egypt. At yung mga kapatid niya, tulad ng sabi sa verse 21, ay lumuhod sa harap niya. Dahil sa kanya, naligtas ang buong lahi ni Jacob mula sa tagutom. And then verse 22, by faith, Joseph, at the end of his life, made mention of the exodus of the Israelites and gave directions concerning his bones. So by faith, makalipas yung mahabang panahon at mamamatay na si Joseph sa Egypt, naalala ni Joseph yung pangako ni Yahweh kay Abraham na hindi kayo dyan titira, na merong promised land na nakalaan para sa inyo. Naalala ni Joseph yung pangako ni Yahweh kay Lolo Abraham at hanggang mamatay siya, naniniwala pa din siya, natutuparin ni Yahweh yung pangako niya para kay Abraham at sa buong lahi ni Abraham. Para kay Joseph, yung promised land ay ibibigay pa rin sa kanila ni Yahweh kahit gaano pa katagal yung panahon na nagdaan. Kahit na hindi niya ngayon makikita kasi nga mamamatay na siya. Para sa kanya, ito ay para sa kanila at ito ay ibinigay na ni Yahweh. By faith, ang gusto niya ay dun siya mailibing sa lupang pangako. That's how strong yung faith niya na makakarating yung lahi niya sa lupang pangako. Ang gusto niya, dun siya ililibing. Sa kanya very applicable yung verse 13 ng passage natin. Sabi doon, these all died in faith, not having received the things promised, but having seen them and greeted them from afar. And having acknowledged that they were strangers and exiles on the earth. Para kay Joseph, gaano man siya ka-powerful, gaano man ka-komportable yung buhay niya sa Egypt, as second in command, he still felt like a stranger and exile in the land of Egypt. Dahil hindi ito yung tinuturing niyang homeland. Because he's still looking forward dun sa promised land na ipinangako sa kanila ni Yahweh. And that's the faith of Joseph. And that's verse 22. That's verses 20 to 22. Biten, di ba? Believe me, pinigilan ko lang yung sarili ko na stop na tigilan na yung topic na yan dahil talagang sobrang pwedeng humaba ng humaba. So now, verse 8. Yan, umpisa na tayo. Verse 8. Faith from hearing. Kung meron po kayong mga program dyan, meron pong simpleng outline na nakalagay dyan. Faith from hearing. Sabi sa verse 8, by faith, Abraham obeyed when he was called. Abraham obeyed when he was called. Pero in between
obedience and being called, may nangyari muna. May ginawa muna si Abraham na napaka-importante at bagamat hindi ito nabanggit dun sa verse, alam natin na nakinig siya dun sa sinasabi ni Yahweh sa kanya. Pakikinig sa salita ng Diyos. That's very important in building our faith. Romans chapter 10 verse 17. So faith comes from hearing, and hearing through the word of Christ. Bago siya tawagin ng Diyos, si Abraham ay patay dahil sa kanyang mga kasalanan. He's doing his own business, being a mortal sinner until God called him. It's the same story ng bawat isa sa atin. It's my same story. Katulad ni Abraham, we're doing our own sinful business until God called each and every one of us. So ang pananampalataya ng isang Kristiyano ay nagsisimula nung marinig natin yung tinig ng Diyos na nangungusap sa atin. At yung pananampalataya na nasinimula ng Diyos nung nagsalita siya sa atin, ito din yung pananampalataya na nagdulot sa atin na patuloy naman na makinig at patuloy na hanap-hanapin yung salita ng Diyos. And now, parang we just cannot get enough of the Word of God. Why? Dahil sa pananampalataya, ang salita ng Diyos ay hindi na natiling simpleng mga salita lamang. Ang salita ng Diyos ang bumuhay sa atin mula sa ating pagiging patay sa ating mga kasalanan. Ang salita ng Diyos ang naging pagkain natin para tayo lumakas, lumago at magpatuloy sa ating pagsunod kay Kristo. Ito din ang naging ilaw at nagiging ilaw at gabay ng bawat isa sa atin araw-araw. That's why we couldn't get enough of God's Word. And this is our testimony that every time we listen to the Word of God, every Sunday, every GraceCom, every discipleship, and every time we read the Bible, lalong pinalalakas ni Yahweh, lalong pinalalakas ni Kristo yung ating pananampalataya. Because faith comes from hearing and hearing through the Word of Christ. Faith from hearing. Next, true faith causes obedience. What does this look like? Verse 8, by faith, Abraham obeyed when he was called to go out to a place that he was to receive as an inheritance. And he went out, not knowing where he was going. True faith causes obedience. Mula sa isang lugar na ang pangalan ay Ur, kung saan siya ipinanganak, kung nasaan yung kanyang komportableng buhay, kung saan siya ay convenient, kung nasaan nandun yung kanyang kabuhayan, yung kanyang kaibigan, yung kanyang mga mahal sa buhay, from a convenient living patungo sa isang inconvenient na hindi nga niya alam kung saan siya pupunta at kung anong naghihintay sa kanya, ay tinawag siya ng Diyos. I call this inconvenience with our obedience. Verse 9, by faith he went to live in the land of promise, as in a foreign land, living in tents with Isaac, Jacob, and Jacob, heirs with him of the same promise. Napakaraming inconvenience or inconveniences, kung pwede yung gawing plural, yung naranasan ni Abraham. Mula sa kanyang pag-alis sa sariling bayan, sa kanyang paglalakbay patungong Canaan, mababasa nyo lahat yan sa Book of Genesis. At hanggang makarating siya sa Promised Land, inconvenient pa din yung buhay niya doon. Yung pamumuhay niya doon, ay nabuhay siya bilang isang dayuhan na nakatira sa tolda. Inconvenient maging dayuhan, lalong-lalo na nung panahon nila. Hindi maganda ang trato sa mga dayuhan. Hindi mo pa kasama yung mga mahal mo sa buhay. At nakatira sila sa tolda. How inconvenient is that?
Napaka-inconvenient tumira sa tolda. Hindi siya secured, hindi siya safe, and very uncomfortable, di ba? Especially sa mga harsh weather. Paano kung may bagyo? Di ko alam kung bumabagyo doon. Paano kung may sandstorm? Paano kung, alam mo yon, sobrang inconvenient. At lahat ng inconvenience na yon ay dahil pinili niyang sumunod sa Diyos. Yung sinasabi dito nung sumulat ng Hebrews sa mga early Christians, kaya niya ito kinukwento, kasi inuusig sila dahil yung mga mahal nila sa buhay ay iniwan nila at sila ay mga naging Kristiyano. So sila yung umalis sa pagiging Hudyo at iniwan nila yung kanilang mga mahal sa buhay na natiling Hudyo. Na tinawag sila ni Kristo na sumunod sa Kanya. Sumunod kay Kristo kahit maiwan yung kanilang mga pinakamamahal sa buhay. At kahit sila lang yung nag-iisang Kristiyano sa buong ang kanila, ang utos sa kanila ay sumunod pa rin kay Kristo. Na magpatuloy pa din sa pagsunod kay Kristo, kasama man yung kanilang mga mahal sa buhay o hindi. That's how difficult yung kanilang situation. That's how inconvenient yung kanilang situation. At habang nasa lupa tayo, tulad ng pagsunod ni Abraham, tulad ng pagsunod ng mga early Christians, hindi natin alam kung saan tayo dadalhin ng ating pagsunod kay Kristo. We may end up in a very inconvenient place or very inconvenient situation. Pero ang pagsunod natin ay hindi dahil komportable lang, hindi dahil madali lang yung sitwasyon, hindi dahil madali lang yung inuutos sa atin, at hindi dahil gusto lang natin yung pinapagawa sa atin. Minsan pag sumusunod tayo, tapos gusto natin yung inuutos sa atin, hindi yun pagsunod eh. Nagkataon lang na pareho kayo ng gusto. Ang tunay at totoong pagsunod is yung ayaw mo yung pinapagawa sa'yo, pero sinunod mo pa din. That's true obedience. At merong inconvenience doon. Dahil mahirap at inconvenient kadalasan ang pagsunod. Pero ito pa rin yung dapat natin gawin kahit ayaw natin. Laging inconvenient, di ba, ang paglayo sa bisyo. Ang hirap niyan. Laging inconvenient ang mag-share ng gospel sa hindi mo kakilala. Ang mag-lead ng isang ministry. Inconvenient yan. Inconvenient yung pagpapasakop sa asawa, yung pagpapakumbaba. Inconvenient yung pagpapatawad sa isang taong nagkasala sa iyo na hindi naman humihingi ng tawad. Inconvenient na magpasensya sa isang taong napakahirap pagpasensyahan. Laging inconvenient. Lalong-lalo na yung pag-iwas sa kasalanan. It's very inconvenient yung pag-amin sa kasalanan. And there will be a lot of inconvenience na maaaring maranasan ng bawat isa sa atin sa pagiging Kristiyano. Pero hindi yun dapat pumigil sa atin sa ating pagsunod. At sa mga nasa ministry, alam ko rin yung mga inconvenience ninyo. It's inconvenient na mag-lead ng isang ministry. It's inconvenient na hatiin mo pa yung oras mo sa pamilya at sa mga anak para pumunta sa church o para mag-meeting, para sa isang event or para sa isang ministry. It's very inconvenient na mag-host ng GraceCom na napakaraming tao sa bahay mo. Kasi maglilinis ka, pagkatapos maglilinis ka ulit. It's very inconvenient na bumisita sa isang kapatid ang may sakit at maglaan ng oras para mag-disciple ng iba. Inconvenient ang mag-aral at mag-prepare ng preaching at kahit ng isang small group devotion. It's very inconvenient para sa iba. Ang totoo, laging maglalaban sa ating kalooban yung convenience at yung pagsunod kay Kristo. Pero hindi ka pwedeng maging tagasunod ni Kristo kung gusto mo lang lagi ay komportabling buhay. Hindi ko masasabi sa iyo kung ikaw ay tunay na Kristiyano o hindi. Pero kung pwede kong sabihin sa iyo, kung wala akong nakikitang katibayan na ikaw ay Kristiyano,
at kung hindi ka sumusunod kay Kristo. Because true faith always causes obedience even when it's inconvenient, especially if it's already inconvenient. Sabi ni John Owen, be killing sin. Be killing sin, or it will be killing you. Ang paggawa ng kasalanan at pagsunod kay Kristo ay hindi pwedeng magkasabay na ginagawa. Lagi yung mamimili ka lang. Laging mamimili ka ng isa. Dahil every time na pipiliin mong magkasala, ay pinipili mo ding sumuway sa Diyos. At kung pinipili natin sumunod sa Diyos, ay pinipili naman natin patayin yung kasalanan hanggang wala na itong sarap at wala na itong joy na naibibigay sa atin. Because obedience kills sin. Araw-araw, sa buhay natin, laging active yung kasalanan. Lagi itong active sa paligid natin. Kaya sa paglaban natin sa kasalanan, hindi pwedeng isang Bible verse lang yung alam mo. Hindi pwedeng wala kang prayer time. Hindi pwedeng walang tulong ng church at ng ibang kapatiran. Ang paglaban sa kasalanan ay para kang nakikipaglaban sa isang malaking gera. Hindi pwedeng kampit lang yung dala mo. You need to put on the full armor and weapon of God sa paglaban sa kasalanan. Araw-araw ang giyera sa kasalanan, kaya araw-araw din natin paghihirapan, pagsisikapan na patayin yung ating kasalanan sa tulong ng Holy Spirit. At sa pamamagitan ng araw-araw na pagsunod kay Kristo. Because obedience kills sin. At sa gitna ng ating mga inconvenience sa pagsunod kay Kristo, hinahayaan lang ba tayo ng Diyos na mahirapan? No. Because true faith gives power. That's our next point. True faith gives power. Verse 11. By faith, Sarah herself received power to conceive even when she was past the age, since she considered him faithful who had promised. Therefore, from one man, and him as good as dead, were born descendants as many as the stars of heaven, and as many as the innumerable grains of sand by the seashore. So sa text natin, na verse 8 to 22, si Sarah at si Abraham lamang yung binigyan ng power. Sa text natin kay Sarah is the power to conceive or magkaanak kahit na siya ay balo at menopause na. At si Abraham naman, yung power na makabuntis kay Sarah kahit siya ay sobrang tanda na. Sabi nga sa verse 12, him as good as dead. Yun si Abraham, as good as dead na, malapit na siyang kainin ng lupa, nakabuntis pa, nakaisa pa. Kaya yung mga nag-iisip dyan, hindi na yata kaya. Hanggat hindi pa kayo as good as dead, may pag-asa pa yan. Subok lang na subok. So sa buong chapter 11, kung babasahin ninyo ito ng buo, makikita ninyo yung iba pang mga tao na binigyan ni Yahweh ng power. So, lalabas tayo sa ating text. We'll see verses 33 to 34. Sabi dito, verse 33, who, through faith, conquered kingdoms, enforced justice, obtained promises, stopped the mouths of lions, quenched the power of fire. They escaped the edge of the sword. They were made strong out of their weakness. They became mighty in war and put foreign armies to flight. Identify natin kung sino-sino itong mga binigyan ng power para magawa ito. Verse 33, who through faith conquered kingdoms. Sino ba yung mga nakakonquered ng kingdoms? Ito ay sila Gideon,
si Barak, si Samson, si Jephthah, and si David. Who enforced justice? Ito yung trabaho ni David at ng mga judges. Obtain promises, stop the mouths of the lions. Sino yung nakapag-stop ng mouth of the lions? O si Samson yung pamatay sa lion. Pero Daniel, siya yung nakapag-stop sa mouth. No, hindi siya, pero si Yahweh nakapag-stop sa mouth of the lions, pero Daniel was the character back then. Si Daniel napilit na gustong ipapatay ng mga kasama niyang Babylonians. Pero dahil sa pananampalataya ni Daniel, kahit yung hari ng Babylonia ay sumampalataya kay Yahweh. And then verse 34, quench the power of fire. Sino to? Ito ay marahil sila Shadrach, Meshach, at Abednego, na pinapili sila. Sasamba ba kayo sa rebulto o itatapon kayo sa pugon? Pinili nila yung pugon. Sabi nila, the Lord may save us from the fire or He may not. Pero hindi kami yuyuko at sasamba sa rebulto. Sabi pa nila, if we die, we die. But we will not bow to other gods. They escaped the edge of the sword. They were made strong out of their weakness. They became mighty in war. And they put foreign armies to flight. Lahat ng mga famous characters na nabanggit sa Old Testament, tumanggap sila ng power na bunga ng kanilang pananampalataya. Para sa kanila, if we die, we die. The power that they had was the power na sumunod sa Diyos, maging buhay man nila yung kapalit. Matthew 10:28, huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan, ngunit hindi naman nakakapatay ng kaluluwa. Sa halip, ang katakutan ninyo ay ang Diyos na may kakayahang pumuksa ng katawan at kaluluwa sa impyerno. Doon sila takot. Hindi sila takot sa apoy, hindi sila takot sa leon, hindi sila takot sa libo-libong sundalo. Takot sila sa Diyos na kayang magparusa both ng katawan at ng kaluluwa sa impyerno kung hindi nila susundin yung inuutos sa kanila. If we die, we die. That's their motto. And sabi sa verse 13, these all died in faith. Lahat sila ay namatay. Siyempre, mamatay naman talaga lahat ng tao. Lahat sila ay namatay. At ang iba sa kanila, bago namatay, pinahirapan muna. Kaya sabi sa verse 38, medyo dulo na to ng verse ng chapter 11. Sabi sa verse 38 ng Hebrews 11, para sa mga taong namatay dahil sa pananampalataya nila kay Kristo, of whom the world was not worthy. Hindi karapat-dapat sa kanila ang daigdig. They were given a choice. A convenient life dito sa mundo or inconvenience sa kanilang obedience up to the point of death. Para sa kanila, the choice was easy. Obedience up to the point of death. Tulad ng sabi sa Matthew 16:26, for what it will profit a man if he gains the whole world and forfeits his soul. These all died in faith, not having received the things promised, verse 13, but having seen them and greeted them from afar, and having acknowledged that they were strangers and exiles on the earth. So the key to God's promises is faith. So true faith is the key to God's promises. That's our next point. Sabi doon, not having received the things promised. No, they did not receive the things promised para sa kanila. No, not in this world. Sabi doon, but having seen them and greeted them from afar. Greeted them from afar. Yung word na greeted dito sa original translation is the same as embrace them. Niyakap nila yung pangako ni Yahweh. Kaya nga sabi sa MBB, sa version ng MBB, kaya itinuring na natanggap na nila. Para sa kanila, yung pangako ni Yahweh ay hindi na
mawawala. It's them and for them. Yung pagyakap nila sa pangako ng Diyos ang nagpatibay sa kanilang pananampalataya. Verse 14, for people who speak thus make it clear that they are seeking a homeland. If they had been thinking of that land from which they had gone out, they would have had the opportunity to return. But as it is, they desire a better country, that is a heavenly one. Sabi dito, they are seeking a homeland. Ang original homeland ni Abraham ay sa Ur, kung saan sila ay pinanganak. Ito yung bayan ng kanyang ama at nandun lahat ng kanyang mga kamag-anak. Kung physical homeland yung hinahanap ni Abraham, aalis pa ba siya sa Ur? Hindi na. Kung physical homeland yung hinahanap nila, dapat hindi na sila umalis sa Ur. Pero hindi niya itinuring na homeland ang Ur, kung saan pwede naman siyang bumalik. At hindi rin niya itinuring na homeland ang Canaan, kung saan sila ay namuhay bilang mga dayuhan sa isang tolda. Sumunod siya kay Yahweh, not because he desires more land or a bigger country. Sumunod siya kasi kay Yahweh because he desires a better country that is a heavenly country. Yun yung gusto ni Abraham. So anong point? Anong point ng Diyos sa pagtawag niya kay Abraham na umalis sa Ur papuntang Canaan? Kung wala rin naman palang mas magandang buhay na naghihintay kay Abraham sa Ur, sa Canaan. Kasi nga namuhay siya doon bilang dayuhan at sa tolda pa siya nakatira. So anong point ng pagpapaalis sa kanya ni Yahweh sa Ur papuntang Canaan? Well, una, yung bayan ng Canaan ay para naman talaga sa kanya at para sa kanyang lahi. And later, ibibigay ito fully ni Yahweh sa buong lahi ni Abraham, sa buong Israelita. Although isa siyang dayuhan dun sa Canaan, I believe ito yung gusto ni Yahweh, na makita ni Abraham yung promised land at ma-experience niya yung lugar kung saan dadalhin ni Yahweh yung buong Israelita mula sa pagkakaalipin sa Egypt. At gusto ni Yahweh na makita at maranasan ni Abraham yung lupang pangako bago man siya mamatay. I believe that's the first reason. Second reason, yung journey kasi ni Abraham from Ur to Canaan ay hindi lang isang physical migration. It was a spiritual journey of faith. Dahil hindi naman naghahanap si Abraham ng lupa para sa kanila, para mapagtayuan ng bagong bahay. Kung yun lang yung hanap niya, di ba? Sana hindi na lang siya umalis sa Ur. But his eyes are set on a heavenly promise, a better country. Nung iniwan niya yung Ur, hindi lang mga pag-aari, hindi lang mga mahal sa buhay yung iniwan niya. Iniwan niya yung dati niyang pagkatao para sumunod sa Diyos. He became a new creation. Kaya nga from Abraham, he's a new creation. Ginawa siyang Abraham. That's what happens when we follow Christ. From our old self, God will make us a new creation. He will give us a new name. He will give us a new identity. An identity na nakakonekta na sa Kanya at hindi na nakakonekta sa mundo. That's what happens kapag tinawag tayo ni Kristo. At kapag tayo ay sumunod sa lahat ng pinag-uutos niya sa atin. Sa ating pagsunod kay Kristo, what we're actually doing is we're walking away from our earthly security, from our earthly comfort and stability. So we can find yung true security and true comfort na matatagpuan lang natin kay Kristo. Ang problema, hindi natin yung nakikita that our true joy and our true satisfaction ay na kay Kristo. That's why we keep staying in Ur
At ayaw nating umalis at pumunta sa lugar na ipinangako ni Yahweh. Kung tayo ay mga tunay na tagasunod ni Kristo, kahit gaano kalakas ang impluwensya ng mundo, para tayo ay bumalik sa ating dating buhay, o para tayo ay manatili sa ating mga kasalanan, hindi na tayo mananatili or babalik doon. Our eyes are now fixed on a heavenly promise, a better country that is a heavenly one. And our hearts now long for eternity kasama ang Panginoong Jesucristo. Maiiwan na yung maiiwan, pero susunod ako kay Kristo. True faith will be tested. That's our next point. True faith will be tested. Verse 17, by faith, Abraham, when he was tested, offered up Isaac. And he who had received the promises was in the act of offering up his only son, of whom it was said, through Isaac shall your offspring be named. So referencing ito sa Genesis chapter 22, yung kwento ng pag-aalay ni Abraham sa kanyang anak na si Isaac. Yung nag-iisang anak ni Abraham, kung saan bumula ang kanyang lahi na sindami ng buhangin sa dagat, ay ngayon ay papatayin at iaalay ni Abraham. This is a very familiar story. Alam ko na marami sa inyo ay aware na sa story na to. This is the story kung saan sinubok ni Yahweh si Abraham to his very limit. Actually, yung pagsubok ng Diyos sa pananampalataya ni Abraham ay hindi nagsimula sa pag-aalay niya kay Isaac. Nagsimula yung pagsubok ni Yahweh sa pananampalataya ni Abraham mula na nung tawagin siya ng Diyos para pumunta sa Canaan. Sabi sa verse 8, and he went out not knowing where he was going. Not knowing where he was going. Point A, faith if you're lost. Sabi sa Genesis chapter 12 verse 1, sinabi ni Yahweh kay Abram pa yung pangalan niya dito, lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. That's not a very accurate instruction. At sa taong walang faith, dun sa taong nagbigay ng instruction, hindi yung susunod. Pero para kay Abraham, dahil si Yahweh yung nagbigay sa kanya ng utos, sabi sa verse 11, sumunod nga siya kahit hindi niya alam kung saan siya pupunta. Sumunod siya kahit hindi niya alam kung saan siya pupunta. Imagine, lumabas siya ng bahay, hindi niya alam kung sa kaliwa o sa kanan siya pupunta. Hindi niya alam kung sasakay ba siya papunta dito o sasakay siya pabalik. But still, sumunod siya kahit hindi niya alam kung saan siya pupunta. That is not blind obedience. Ito yung obedience that goes further than our eyes can see. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. So yung mata niya ay hindi na gumagana. This is where faith takes over. If our eyes can no longer see kung ano yung naghihintay sa atin sa inaharap. Ito yung obedience na bunga ng pagtitiwala. At sa ating pagsunod sa Panginoong Hesus, pwedeng hindi laging clear yung kalooban niya sa atin. Pwedeng hindi laging malinaw kung ano yung pinapagawa niya sa atin. Totoong nangyayari ito, na-experience ng marami sa atin to. Hindi ko alam ano bang kalooban ng Diyos para sa akin. Pareho namang tama. Pero hindi ko alam kung ano yung pipiliin. We can feel lost sa buhay nating Kristiyano. At kahit sa mga ministry natin, minsan parang walang bunga yung ating ministry, yung ating ginagawang paglilingkod. Kaya nga itong verse 11 ay napakalaking motivation para sa atin. Yung mabalitaan namin na si kapatid na Joanne at kapatid na
na Kuya Kuya Boyet ay nagpapatuloy na sumunod kay Kristo kahit hindi na alam kung saan papunta yung kanilang pananampalataya. It's a very great motivation. Dahil kung ikaw ay na kay Kristo at si Kristo ang iyong sinusundan, we can get lost sometimes dito sa lupa. Pero sure tayo na ang ating destination ay sa piling ni Kristo. Point B, faith when life is hard. Hindi biro ang mga pinagdaanan ni Abraham ng mga paghihirap mula pa nang tawagin siya ni Yahweh. Sa Genesis chapter 12 verse 1 to 5, pinapunta siya sa lugar which is unknown, na hindi niya alam. But his faith tells him to trust God in his direction. Sa Genesis chapter 12 verses 6 to 9, ang challenge sa kanya is mamuhay bilang dayuhan sa isang bayan na wala siyang kakilala. But his faith tells him to live with the eternal perspective and look to God. Sa Genesis chapter 12 verse 10 to 20, nandun yung challenge na na-experience niya, yung taggutom. But his faith tells him to learn to trust God even in weaknesses, even in famine. Sa Genesis chapter 15, 16, and 17, nandun yung kanyang challenge na paghihintay dun sa ipinangako sa kanya ng Diyos na sobrang tagal. Uugod-ugod na siya, malapit na siyang kainin ng lupa, hindi pa dumadating yung pangako ng Diyos sa kanya na magkakaroon siya ng anak at pararamihin yung lahi niya. But his faith tells him to be patient and wait for the Lord. Nandun yung challenge kay Abraham sa Genesis chapter 13, 16, and 21. Yung mga pamilya na, yung mga conflict niya sa pamilya, yung mga problema niya sa pamilya. But his faith tells him to choose peace at laging umasa na may Diyos na may control sa lahat ng mga bagay. Nandun yung challenge kay Abraham sa Genesis chapter 22, nung kanyang isasakripisyo na, yung kanyang anak na si Isaac. Pero his faith tells him to obey even when it's hard, even when it's inconvenient, and even when it hurts. Nandun yung challenge sa kanya sa Hebrews chapter 11 verses 8 to 10 and 13 na hindi niya makukuha, hindi niya mararanasan, hindi niya makikita yung ipinangako ng Diyos na libo-libong mga anak at libo-libong mga apo at yung titira sila doon sa promised land. He didn't see the full promise of God, but his faith tells him to trust in God's bigger and universal plan. Na hindi lang siya ang anak ng Diyos. At di lang siya ang pinangakuan ng Diyos. Romans chapter 8 verse 28. And now we know that for those who love God, all things work together for good for those who are called according to His purpose. Tulad ni Abraham, na tinawag ng Diyos according to His purpose, gaano mang hirap, gaano mang karaming challenges yung pinagdaanan niya, yung gaano man karaming hirap at sakit yung naranasan niya. Because he was called according to God's purpose. Alam niya that all things will work together for His good and for His glory. So kahit sa kahirapan at mga oras na hindi natin maunawaan ng kalooban ng Diyos, alalahanin natin that God is at work for your good and His glory, even when you cannot see it, even if you cannot see it. Point C, faith when it's hopeless. Wala nang pag-asang mga anak ang isang babae na menopause. Well, at mayroong mga very little pag-asa siguro. Pero yung menopause na balo,
Wala talaga yung pag-asa na magkaanak. It's hopeless. But there's no such thing as hopeless para sa Diyos. Alam natin yan. Sabi sa Genesis chapter 18, verse 14, is anything too hard for the Lord? Sabi dun sa verse, meron bang hindi kayang gawin si Yahweh? That's a rhetorical question kasi alam naman natin na wala. Wala tayong pwedeng isipin na hindi niya kayang gawin. Kaya huwag tayong magsawang manalangin at umasa sa Diyos. Huwag tayong magsawang sumunod sa pinagagawa niya. Huwag tayong magsawang mag-share ng gospel sa ating nanay, tatay, kamag-anak. Huwag nating isipin, naku, hopeless na yung kuya ko na yan. Hopeless na yung pinsan ko na yan. There's no such thing as hopeless sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Gagawin ni Yahweh ang gusto niyang gawin at may ginagawa siya, nakikita mo man o hindi. At tayong lahat, bawat isa sa atin, tayong lahat, minsan ay tinuring tayong mga hopeless. Mga walang pag-asa dahil sa kasalanan, tayo ay nakatakdang parusahan. Dahil doon, galit ang Diyos sa atin at itinuring niya tayong mga kaaway hanggang may gawin ang Diyos. Hanggang may gawin si Kristo sa buhay mo. And then faith starts to grow sa bawat isa sa atin. The moment na narinig natin yung gospel. Now Christ becomes our hope. Our hope. Now Christ becomes our hope. Our hope becomes our assurance. And our assurance becomes our life. And our life belongs to Christ. The math is simple. Everything minus Christ is hopeless. Everyone minus Christ is hopeless. Point D, faith in the face of death. Nung inutusan ni Yahweh na ialay ni Abraham yung kanyang anak na si Isaac, it's a very clear test of faith. Pero anong ginawa ni Abraham? By faith, gumising pa siya ng maaga. Nagsibak na siya ng kahoy. By faith, lumakad sila doon sa bundok, papunta sa bundok ng Moria kung saan niya iaala yung kanyang anak. By faith, si Isaac pa yung pinagbuhat niya ng mga kahoy na gagamitin para sunugin siya mismo ng kanyang tatay. By faith, iniunat ni Abraham yung kanyang kamay na may hawak na kutsilyo para patayin yung kanyang anak, para ialay yun kay Yahweh. Hanggang marinig niya yung boses ng Diyos na pumigil sa kanya. So Abraham came face to face with death. Pero hindi yung kamatayan niya, kundi yung kamatayan ng pinakamamahal niyang anak. Mas mahirap yun. I can face my own death. Pero yung makita mo yung anak mo na mamamatay para sa isang tatay, that's unimaginable. That's unexplainable. Sabi nung isang tatay dun sa isang TV series na napanood ko, sabi nung isang tatay habang nililibing niya yung anak niya at umiiyak siya, sabi niya, no father should bury their sons. Sons should bury their father. That's very true. Yung mga anak dapat ang maglilibing sa tatay. Dahil hindi kaya ng mga tatay na ilibing yung mga anak nila. So ito ay isang pambihirang pagsubok kay Abraham that teaches us how limitless yung power of faith ng isang tao kung ito ay galing sa Diyos. Ito ay napaka-extreme na test of faith para kay Abraham. Kilala ni Abraham si Yahweh. Alam niya na walang hindi kayang gawin si Yahweh. And that's the source of his great faith. Kaya bang kunin ni Yahweh si Isaac kahit walang
Kahit walang participation o permission ni Abraham? Yes. Naalala niyo nangyari sa Egypt? Kinuha niya lahat ng panganay sa buong Egypt nang walang paalam. Kaya niyang kunin si Isaac kahit walang paalam ni Abraham. Kaya ba niyang buhayin si Isaac pagkatapos patay ni Abraham? Yes. And that's the hope. That's the faith of Abraham. Sabi niya sa verse 19, he considered that God was able to raise him up from the dead, from which, figuratively speaking, he did receive him back. Nagulat ako dun sa text na to, dun sa verse na to. Alam niyo kung bakit? Kung bakit ako nagulat? Tingnan niyo. Tingnan niyo yung verse na to. Nandun na agad si Abraham dun sa thought na ibabalik ni Yahweh si Isaac anuman yung mangyari. At the face of death, nagpatuloy siya sa pagsunod kay Yahweh, nagpatuloy siya na papatay na sana ni kanyang sariling anak, pero ang inaabangan niya, yung gagawin ni Yahweh. Inaabangan niya, ano may gagawin ng Diyos pagkatapos kong patayin si Isaac? You see, hindi siya nakafocus dun sa death, dun sa suffering, dun sa hurt, na nararanasan niya at yung hurt na mararanasan ng kanyang anak. Nakafocus siya dun sa kung anong magiging resulta ng kanyang pagsunod dahil nakatingin siya sa amazing at mabuting gagawin ng Diyos. And God did not fail him. For those who have faith and those who obey Christ, Christ, our Lord, will never ever fail you. Kaya nga ang isang tunay na Kristiyano ay hindi nakatingin sa kamatayan. Ilang Kristiyano, ilang kapatiran ang kilala nyo na excited na pangit man pakinggan, pero excited na mamatay. Meron akong kakilalang ganyan. Meron nagsasabi na ganyan. Excited na ako na magkaroon ng glorified body. Excited na ako to meet Christ. Yes, dadating naman sa ating lahat yung kamatayan. Pero yung mindset na ng bawat Kristiyano, na ang naiisip na agad natin ay hindi yung kamatayan, kundi yung muling pagkabuhay natin na kasama si Kristo. That's how death loses its sting sa bawat isa sa atin. That's how death loses its power sa atin. Na hindi na natin siya tinitingnan. Parang it's a step na lang. It's a step process para makasama ang Panginoong Yesus. That's how death loses its sting because of our faith in Christ, even in the face of death. So anong plano ng Diyos para sa atin? God's plan, letter A, is to always put us in a better place. Mula pa kay Eva at Adan na inilagay ng Diyos sa napakagandang hardin kung nasaan nandun ang lahat ng kanilang kailangan. Hanggang sa pagdadala niya sa mga Israelita sa promised land mula sa pagkakaalipin sa Egypt, dinala sila sa Canaan, the land of milk and honey. Hanggang sa bawat tagasunod ni Kristo sa panahon ngayon. God has been working to put us in a better place kung saan malapit tayo sa kanyang presensya. So we acknowledge that we are strangers and exiles on the earth. Tunay naman na maganda ang mundo. Masarap mabuhay. Pero para sa ating mga naghihintay kay Kristo, hindi karapat-dapat sa atin ang daigdig. So we look forward to the city that has foundations, whose designer and builder is God. Ang context ng buong book of Hebrews ay ipakita sa atin that Jesus is better, that Jesus is much more superior sa lahat ng bagay, sa lahat ng tao. At sa text natin ngayon, pati yung lugar na inihanda ni Kristo para sa atin. Sinasabi niya, I prepared a much better place sa inyo, para sa inyo, for His people. It's a far better place than here on earth.
At yan yung gusto ng Diyos para sa atin. At yan yung naghihintay para sa atin. So Jesus is better. Jesus is much superior. And His place prepared for us is much better than our place here on earth. Nung una, hindi tayo kasama sa mga hindi tayo kasama sa mga pinangakuan ng better place. Pero salamat sa Panginoong Hesus. Dahil siya ang naging daan para mabuksan para sa atin yung lugar ng kabanal-banalan kung saan Jesus Himself is waiting for you. Waiting for us. Point B, God's plan is to be our God. In verse 16, sabi doon, therefore, God is not ashamed to be called our God. This is very inspiring. Dahil sa pananampalataya ng bawat Kristiyano, God is not ashamed to be called our God. Ibig sabihin, merong mga tao na kinahihiya ng Diyos na tawagin nilang Diyos, ang ating Diyos. Na parang yung mga taong ito ay walang karapatang tawagin ng Diyos si Yahweh. Tulad ng sabi sa Matthew chapter 7 verse 21, sabi doon, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but the one who does the will of my Father who is in heaven. So anong ibig sabihin? So kapatid, maaring Kristiyano ka sa title, pero hindi ka tunay na tagasunod ni Kristo. Maaring umaawit ka ng papuri sa Diyos, nananalangin kasama namin, maaring nakikinig ka ng sermon ngayong oras na ito. Maaring miyembro ka ng BBCC, pero baka hindi ka miyembro ng Body of Christ. Yung ginagawa mo ang lahat ng ito ng walang pananampalataya. Ginagawa mo yung lahat na ito para pakitang tao. Darating ang panahon, pagharap mo sa Diyos, pagharap mo sa Panginoong Hesus, sasabihin niya sa iyo, who you? Who you ka sa Diyos? Sabi sa Hebrews chapter 11 verse 6, without faith, it is impossible to please God. So lahat ng ginagawa natin, without faith, ay hindi ka lugod-lugod sa Diyos. So sayang lang. And for those who live by faith, sa bawat kapatiran kong Kristiyanong nagpapatuloy sa pagsunod kay Kristo at nagsasakripisyo para sa pagsunod kay Kristo, sabi niya dito, God is not ashamed to be called your God. Take that as your reward. Hindi niya kinahihiyang tawagin tayong mga anak at hindi niya kinahihiyang tawagin natin siyang ating Ama. Dahil si Kristo mismo, ang kanyang buktong na anak, ay nasa atin. At tayo naman ay nasa Kanya. At walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos dahil kay Kristo. So God's plan is to always put us in a better place and to be our God. Bilang pagwawakas, sabi niya C.S. Lewis, we are too far easily pleased. We are too far easily pleased. Ang dali nating masatisfy. Ang daling nating masatisfy ng joy, ng comfort ng mundo na hindi na tayo naghahanap ng something better. That we're not looking forward to something better. That's the big problem ng mundo. Na hindi na naghahanap yung mundo ng something better. Ng better satisfaction, ng better joy. Satisfaction kay Kristo is good, pero yung satisfaction sa mundo na okay ka na at hindi mo na kailangan si Kristo is very dangerous. Tulad ni Abraham, tinawag tayo ni Kristo mula sa putikan ng ating kasalanan. Kung nasaan tayo, patungo sa isang lugar that's a better place. Kaya gaano man kasaya o komportable yung buhay natin ngayon, hindi ito may kukumpara sa eternal joy and pleasure na kasama si Kristo. Huwag nating isipin na, baka naman iniisip mo, syempre si Abraham yun. Iba naman ako kay Abraham.
mas mabait si Abraham kaysa sa akin. Kapatid, dun sa kwento natin, maliban sa Diyos, lahat ng characters na nabanggit sa text natin, they are bad people. They are sinful people. They are selfish people. Kasama si Abraham. Lagi bang sure si Abraham sa pangako ni Yahweh? No. Kaya nga siya pumayag na magkaanak sa alipin niya na si Hagar. Dahil hindi na siya makaintay dun sa pangako ni Yahweh. Si Abraham, sa halip na magtiwala at makinig kay Yahweh, mas nakinig pa siya dun sa asawa niya. Mas sinunod pa niya yung gusto ng asawa niya. Si Sarah naman, sa halip na magtiwala sa pangako ni Yahweh, ay nag-alinlangan at gumawa ng sarili niyang paraan na hindi ayon sa plano ni Yahweh. At nung tinawag ni Yahweh si Abraham na pumunta sa Canaan mula sa Ur, alam niyo ba na hindi naman yan sumunod completely? Alam niyo ba na nag-stop over pa yan? Nag-stop over pa yan sa Haran. Nag-stay pa sila doon ng matagal na panahon hanggang mamatay yung tatay niya. And then pagkamatay ng tatay niya, tsaka pa lang siya pumunta sa Canaan. Pero ganun pa man, thousands of years later, pagkamatay ni Abraham hanggang sa panahon ngayon, God did not remember. And we are not remembering yung delayed obedience ni Abraham. Only his faith. Yung faith niya ay hindi perfect. And a lot of times, he made the wrong decisions. Pero yung kanyang mga wrong decisions ay hindi naka-apekto sa mga plano ng Diyos. Nangyari pa rin kung ano yung sinabi ng Diyos na mangyayari. So faith is not about being perfect and making perfect decisions. It's about believing and knowing na gagawin ng Diyos ang lahat ng ipinangako niya at hindi ito nakadepende sa ating sariling kakayahan. Hindi ito nakadepende sa contribution natin at hindi ito mahadlangan ng kahit na anumang mistakes ang magawa natin o anumang kaguluhan sa paligid natin. Because our faith ensures us of a better place dahil kay Kristo. At hindi ito mababago at hindi ito mai-impluwensya ng kahit na anumang pagkakamali na magawa natin. That is secured. So this morning, kung nandito ka and ikaw ay hindi pa Kristiyano, wala ka pang relationship, o wala ka pang relasyon sa Panginoong Hesus, wala ka pang kaligtasan basically, at nandito ka, at nakarating ka dito sa BBCC, maybe you're searching for more out of your life. Na sa paghabol mo sa kasiyahan ng satisfaction mula sa tao, sa material na bagay, ay parang you're feeling more and more frustrated. And maybe even more and more empty. Masaya kami na nandito ka ngayon. Masaya kami na naririnig mo yung mensahe ng Diyos ngayon. Dahil katulad ng bawat isa sa amin, kami rin ay kung saan-saan na nakarating kahanap ng tunay na joy and satisfaction. And we want to tell you that the true happiness is only found in Jesus Christ, who is always better, who is always superior than anything. At kung ikaw ay ready ng talikuran ang iyong mga kasalanan, at ready ka na magpayakap sa biyaya ni Kristo, kapatid, pinatawad na ang iyong mga kasalanan. At tanggapin mo ang bagong buhay, ang bagong identity, ang tunay na kasiyahan. Tanggapin mo ang kaligtasan ni Kristo na inaalok sa iyo. At tanggapin mo din yung bago mong mga kapatid kay Kristo na nakaupo sa iglesia na ito. Tanggapin mo ang bagong pamilya, ang BBCC family. Ito ang mensahe ng Diyos para sa ating umaga ngayon. Let's pray. Aming Diyos, wala na kaming maihiling dahil sobrang biyaya na yung pinagkakaloob mo sa amin. Kaya masasabi lang namin sa iyo ay maraming salamat. Nais namin ibalik sa iyo yung pasasalamat sa pamamagitan ng aming pagsamba, pagpupuri, pag-awit, at pag-aalay ng aming buhay. Ama, gamitin mo kami
Gamitin mo kami bilang daluyan ng iyong pagpapala. May your blessing flow through us nang sa gayon ay maging pagpapala rin kami sa iba. Ama, turuan mo kami na patuloy na humawak sa iyo at patuloy naman ang palataya sa iyo. And by faith, dalangin namin na bawat isang kapatiran ngayon dito sa umaga na ito ay susunod at patuloy na susunod sa aming Panginoong Hesus Kristo up to the point of death. And if we die, we die. But we will continue serving our Lord and Savior Jesus Christ. Ama, lahat ng ito para sa iyong kapurihan. In Jesus' name we pray.